ng mga litratong iflina-flash sa aming programa linggo-linggo. Umaasa kaming magiging susi ang mga ito upang mabuong muli ang ilang mga pamilya. At ito na nga ang naging tugon sa panalangin ng mag-asawang Guillermo at Editha. Sa loob ng 6 na taon, marami ang posibleng mangyari. Ang Pangulo ng Bansa pwedeng mapalitan. Ang ilang mga estudyante, matatapos na ang kursong kinukuha. Pwede rin namang ang mga magkasintahan, magpakasal na. Ngunit ang nagdaang 6 na taon para sa mag-asawang Guillermo at Editha, wala halos pagkakaiba. Ang bawat taon, pinuno lamang ng mahabang panahon ng pangungulila. Hanggang sa kasalukuyan kasi, ni kuko sa daliri ng 15 anyos na nila ngayong anak na si Jason, hindi pa rin nila nasisilayan. Nung mawala parang nawala na akong gana magtrabaho. Mula nung... Mula nung umalis siya. Paglulungkot ko, sobra-sobra paglulungkot ko. Malungkot, sabi ko nga sa inyo noon, di baling wala kaming pagkain, basta sama-sama kami. Ayun ang inaano ko. Sabi ko, palagi ako nananalangin na makita ko ng anak ko, matagal ko nang hinahanap yan. Ayon sa mag-asawa, kahit daw sabihin pang gala, madalas naman daw nakakabalik ng kanilang bahay si Jason. Pero noong taong 2000, lumayo na ng lumayo ang mga hakbang ni Jason. Wala ako ritong umalis siya. Tapos, pagdating ko, sabi ng biyanan ko, ngayon, tinanong ko yung biyanan ko, nasa si Jason ma? Sabi niya, nandiyan naglalaro lang sa labas. Ngayon, sabi naman sa akin, yung mga kalaro niya na sa labas, umalis daw si Jason. Sabi ko, saan nagpunta? Ewan ko. Hanggang ngayon, hindi na bumalik siya. Kwento ng mag-asawa, halos mapudpud ng araw ang kanilang mga paa, mahanap lang ang kanilang anak. Kahit saan, hinanap ko yan. Sa kalakad ko, palagi akong naglalakad hanggang na minsan nagugutom na ako. Okay lang ba gusto makita siya? Nung hanapin ko sa Maynila, doon pa lang nanghihina na ako dahil sobrang pagmimiss ko sa anak ko, na parang nadagahan din ako ng mundo na. Na parang ang mundo bumaba sa katawan ko. Pag-uwi ko ng bahay, wala rin pa rin ang anak ko. Sa loob ng 6 na taon, marami nang nagbago sa kanilang pamilya. At tila bilang pakonsuelo sa pagkawala ng anak, ang pagkasilang ng isa pa nilang supling. Pero sadya pa rin daw may kulang. Kahit na nadagdagan yung anak ko, hindi rin nagbabago ang ano ko. Talagang siyang hinahanap ko na wala. Ganun talaga. Ang mga anak na nga lang daw nila ang natitira nilang yaman na wala pa ang isa. Sagad nga raw talaga ang kanilang kahirapan. Sa katunayan, mag-iisang taon na silang walang kuryente. Ngayon, binibigyan ako ng hipag ko sa pagkain. Tapos, minsan naglalabada ako. Nawala na rin ako ng trabaho. Tapos yung isa ko rin nawalan din. At sa tila walang katapusan nilang pangangapa sa kadiliman, isang liwanag naman ang kanilang nasilayan. Isang magandang balita ang kanilang nasagap. Napanood daw ng isa nilang kapitbahay ang larawan ni Jason sa aming programa. Ang nakapanood sa amin niyan, yung kapitbahay namin, yung may kuryente, yung may tindahan po dyan sa kanto, nakita nila na si Jason nga daw, na tumalin na nanawagan nga daw, gusto daw makita ang nanay. Nanginayang talaga ako kasi kung may kuryente ako mismo makakakita noon. At saka, ko talagang, anak ko. At nito lamang Miyerkules, para matiyak kung ang anak nga nilang si Jason ang iflinash namin sa telebisyon, sinundo namin agad ang pamilya Tumalin para tumungo sa aming opisina. 18 years old, napagpuan sa may South Expressway sa Bicutan. Si Jason Tumalin. Ayan. Jason, Quezon City. Jason. At dito nga, hindi na mapapasinungalingan pa ang lukso ng dugong naramdaman niya.
makikita ko na siya. Na, madali lang. Gusto ko na siyang mayakap. Tagal-tagal na eh. Anak ko na yan. Si Jason nga ang kasama sa sandamakmak na mga larawang ipinanawagan sa amin ng LC Gatches Village. Kaya naman hindi na namin pinatagal pa ang kanilang pananabik. Dali-dali na kaming bumiyahe, paalabang. Madilim na nung narating namin ang EGV. Si Editha, sabik na sabik nang makita ang kanyang anak. Opo, gusto ko nang makita ang anak ko. Gusto ko nang makayakap siya. Ilang hakbang pa. Jason, anak ko! Ano? Hindi mo na kami nakikilala na? Hindi mo na ako nakikilala? Ha? Hindi mo na ako nakikilala na? Son? Kuya? Kilala mo ito, girl? Kilala ba kapatid mo? Kuya. Kilala? Sino siya? Ay, Jason. Si Jojo yan? Di mo kilala yan si Jojo? Sumunod sa'yo yan? Ha? Oh, ano? Gusto mo na umuwi sa atin? Ha? May laro kay. Ha? May laro ka doon? Sa haba ng panahon na nawalay si Jason sa kanyang pamilya, nakakalungkot isipin na tila lumayo na ang loob ng bata sa kanila. Sige na, anak. Bakit? Dali na, sama na tayo na. Ang tagal-tagal ko nang hinanap Ang tagal-tagal ko nang hinanap ka na. Ayaw mo sa amin. Si Editha, kulang na lang lumuhod, maamo lang ang kanyang anak. Si Guillermo naman, parang ayaw nang pakawalan sa kanyang mga bisig ang anak. Sama ka na, nak. Ayoko. Sige na, nak. Sama ka na. Ayaw kong sa bahay. Bakit nga ayaw mo umuwi? Ba't ayaw mo? Ayaw. May laro ako eh. May laro ka. May laruan doon din. Yan, sa court. Oo, mayroon din ng court doon sa atin. May nagpagawa na doon ng court. May bola na si Kuya Jiri. Inaantay nga sa iyo eh. Bumili ako ng bagong bola eh. Oo, may bola ka rin. Bukas ka na lang uuwi. Bukas. Kasi hantayin mo lang maglaro. Ay, hindi ka nasasama sa amin. Tatapos na nga laro. Mawawin ako sa inyo. Pagtapos ng laro, uwi ka sa amin. Gusto ko na ngayon para makita ka na ng mga kapatid mo. Nasasaktan ako. Ayaw mo na sa akin, nak. Bakit, nak? Dati-dati, sa akin ka palagi. Kahit pa panay ang tanggi ni Jason, hindi naman matinag sa panunuyo si Editha. Sino bang kalaro mo dito? Tawagin mo nga sila. Dali. Tawagin mo sila, dali. Dali. Kakausapin ko, dali. Pati ang mga kaibigan ni Jason, sinuyo ni Editha maiuwi lang ang kanyang anak. Pwede mo muna iuwi mo muna namin, hindi mo na siya maglaro. Sige po. Papayag ba kayo? Gusto namin. Gusto uwi ka ng Jason? Ayoko. Ano, payag ba kayong iuwi ko muna ang anak ko? Ayoko. Inuwi ka na, hindi na. Ayoko sabi. Jason, uwi ka ng Jason. Kalit eh. Inuwi ka na. Una dyan mga kapatid mo. Sige na, ano ka na sa kapatid mo, no? Bigyan mo yan ng kapatid mo, malungkot oh. Ayoko. Sa huli, tila isang peace talk sa pagitan ng mag-ina ang naganap. At sa tulong na rin ng mga kaibigan ni Jason, himalang nagbago ang isip nito. Sama ka na sa amin, ha? Oh, sige, kukunin daw namin yung damit. Sama ako, dali. Yeah. Kukunin daw namin yung damit, kuya. Uwi. Bakit? Na kaya kabin mo ang kapatid mo, nak. Ayan, oh. Dali. Ito yung bunso. Di mo na ano yung si bunso. Ayan. Kuya ng kuya yan. Lagi kang hinahanap kung sino daw. Sa akin, halika na niya. Alam ko ito eh. Halika na. Dali, ang taas-taas na ng anak ko. Si Papa daw. Mayakap kay Papa daw. Hindi naman nagkulang sa pagpapaliwanag ang EGV kina Editha at Guillermo sa inasal ni Jason.
Kaya ayaw yun sumama sa inyo kanina si Jason kasi siguro sa sobrang tagal na niya dito, nag-i-enjoy na siya. Sa loob ng 6 na taon o higit pa, maraming mga bagay ang pwedeng magbago. Pero lumipas man ang panahon at magpalit ng henerasyon, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal na iniuukol ng mga magulang sa kanilang mga anak.